So, continuous learning. Yeah. Hindi mo kailangan mag-college or mag-ano. Pero siyempre, advantage yun. Pero yun nga, kung ano yung gusto nating i-focus, kung gusto mo na mag-backhoe, edi sa backhoe ka mag-aaral. Kung gusto mo ng farming, sa farming. So, yun nga, continuous learning. And focus talaga. Yun ang mahalaga. Paghandaan, pag-isipan, para ready ka kung ano man mangyari. Okay, Doc. Madali ba o mahirap magnegosyo? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ito lang po yung mga dragon fruits natin yung galing kay Sir Kevin. So, nilagyan natin sila ng mga pangalan. May pangalan siya. Yan. Oh. Yan. Green skin, red flesh. Ito. Pwede mo na yung paramihin, Doc. Apo. Actually, may pinapagit na tayo sa bahay, sa tungko. Ito, Black Dragon. Black dragon. Kaya ito, iba yung itsura niya. Then ito, naging Iba yung talaga, color. parang Yung kulay, nagano oh. siya. Nice. Minarkot mo na ba yan? Ayat talaga? Yun yung original. Bali, nasa bahay yung... Yan ang mga anak na? Anak na. Ito, Esmeralda. Yung mga cuttings. Ang maliliit lang yun, isa-isa lang bili namin, 10-10. Tapos iba utak nito eh. Naparami. Ito naman. Asunta 5, masarap yan. Yan yung tinikman mo, sir, no? Masarap to. Si Asunta. Asunta 5, masarap yan. Yan. Andito lang pala lahat eh. Kompleto na Nandito po lahat dito, ng sir. variety. Amazon yellow. Amazon yellow. Picking. Peking. Orange grenade. Masarap din to. Yan, orange grenade. Masarap din to. Ayan, Sir Leo, mangunguha na muna kami. Asunta 5 pa ko. Para mapuno. Masarap din to. Yeah, Sunta 5 pa ako. Ito may Ayan, bunga. yan. Ayan. Kuha tayo ulit. Oh, Oh. Ana. Kuha na, Bab. na doon. Hindi ka pa nakakuha, Bab. Oh. Bab, kumuha ka na. Ito hindi nakakatakot dito. Oh, Bab. Yeah. Ayun pa, marami doon. Oh, Ang dami bunga see? rito. Dok. Yes. Yehey! Mount Brino. Dami Okay. ng bunga Yan, dito, ubusin na grabe. natin to. Si Sophia. Mapupunuin na. Sophia, ikaw naman. So, Sige na, yan gusto po, ko na, dahil sa Sophia. ilaw natin, sir. Oh. Off-season. Pero ang dami yung napailaw. bunga, oh. Ang dami. Actually, Napabunga kahapon natin. ang dami pang bumili kasi. Okay. Kaya yan. Sophia. Sophia, go! Yeah, Yes, twist lang. You're right. Just twist and Okay. twist Okay. Sa pang-ikot. Yun! Yay! Yan pa. Sophia, kunin mo na yung lahat. Yes. Hindi, Okay, ano yan. na talaga yan. Iwas na sa tinik. Okay yan. Yung pa, lahat ng pula. Ayun pa, Sophia. Maliit din ang Oo, hinog na yan lahat. Matamis. Matamis, sobra. Pwede na yung tikman habang naglalakad. Balay, pabuksan mo si ano. Yung iba pala ginagawa nilang tea, yung balat. Ah, Paano? Kukunin nila, tapos idadry nila. okay. Tapos ano? Yun na yun, gagawing tea. lalagyan mo lang ng mainit na tubig. Okay, sige nga. Kasi ang dami, tingnan mo nga, sir. Oh, Derek Buddy, oh, gusto mo kain ka na rin. Wow. Mm. Para Yes. magkalabi. Kasi wala. Yeah, yan na yung Ito, ano. Kami. Oh, Sir Buddy. Ay, wow. Ikaw na muna. Tamis. Bite. Bye, too, sarap. Di ba? Gusto mo ng lipstick, ha? Easy lang. Wala nang mas fresh dito. Wala na. Bigyan na. Sarap. Di Tamis. ba? Hindi nag-red. Kulang pa. Kulang pa. Pinky. Sarap. Di ba? Sarap.
Sobrang ano nito. Sige, kain tayo lahat. Ito pa. Uunin natin lahat. Para may... Tatapon. Diyan lang kasi pataba na rin, di ba? Okay. Kapila ko talakuha. Sir Buddy. Kasi dadalhin mo na yan. Sir Buddy. Dahil yan sa makabagong teknolohiyo ni Sir Leo. Ayan. Dahil yan dito. Sa ilaw. Sa ilaw. Kaya wala akong problema sa ano. Napanood din kaya ni Direk? Ay, ni... Yung Kilamean, si Bayan. Di ba magkakasama tayo sa ano? Pala. Okay. Dito tayo. Ikot na po tayong ganon. Papunta na tayo sa... Kakain na tayo. Hindi, isang Isang ikot U-turn pa. po. Apo. Na-excite masyado sa lunch. Pero sir, bulaklak ko. Dami. Di ba? Ang dami. Oo, buti na nun. Double rootstock. Ay, syempre. Ayan, sir. Anong variety Dito ka, po sir. ito? Dok, anong variety? Ano yan, sir? Nambuk. Ay, golden queen yata eh. Mangga ba yan, Sir Leo? Ayan, double rootstock. Double roots naman. Yung kanina, Sir Buddy, triple. Apo. Ngayon naman, double. Grabe naman yung bulaklak Dami mo. bunga. Bulaklak. Apo. Sana magtuloy lahat yan. Apo. Yan, kakao. Sigling. Tatanim ka rin ng kakao, Dok. Apo, sir. Ang dami pa mangga. Talaga. Puro mango yan, sir. Ayan, baba, oh. Dito lang yan. Namumulak na. Nagbunga na. Kaganda, no? Oo. Kasi sakto direction. Ito, Dok, ang daming bulaklak. Oh, ito, oh. Ito. Ang dami. Wow. Hitik na hitik. Imagine mo lang, ilang years lang yan, Dok. Oo, kailan lang yan? Ito rin, oh. Ang dami. No, Oo, di ba? Nakalabas na yung bunga. kasahig na. Oh my. So, dahil maganda rin ang soil dito. Oo. Hindi, actually, Hindi, meron ma'am, siyang hindi ano. maganda po yung lupa rito kasi dahil nga mountain siya. Naubos. Yung topsoil niya na Nalalagyan. nag-erode, nawawala. So, yung effort na inano po natin na kada tanim, pinalitan po natin yung Amendments. Ng- yung Ano? lupa niya. Opo. Okay. Bali, may sarili tayong formula ng lupa na pinalit sa loob. Bawat Only. Bawat puno. Oh. Bawat puno. Only and Sir Leo's ano. Yun, Ito, daming daming bunga. bunga. Ano? Wow! Yun, daming bunga. Baba lang, no? Gabewang lang. Mm-mm. Go, Ren. go, gatuhod lang. Di ba? Imagine mo yan. Parang Taiwanese na tuloy si Sir. Oo, daig pa. Oo. Yeah, oo. Ay, ito kumpol, oh. Grabe. Direct Buddy, nagka-idea yan. Nagsumama kami sa inyo. So Oo. nakita niya yung mga ano, mas... Yung mababa. Oo. Tapos pinagsama-sama At saka natin kasi yung dito, ano, ang inaano nga kasi niya, rambutan. Rambutan. Yes. kailangan maliliit kasi nga bundok, di ba? Para yung view Para nandun yung- pa Hindi din. matatakpan. Ayan. So, pet friendly po, oh, yung ating farm. Pwede po yung mga pets nila dito. Taga sa kay Be? Pwedeng dalhin. Ha? Kalookan. Kaloocan. Pwede kong dalhin yung mga aso ko. Po, pwede po. Para nature, ma-enjoy din nila. Hello po. Yan, interview. Taga saan po kayo? Kamarin. Kapitbahay po tayo. Sa Green Hospital po. Opo, ito sa po. Mount Brihino Gen Hospital po. Dito po yung may-ari at may-ari ng Mount Brihino. And of course, ang guest po natin, special guest po natin, si Derek Buddy ng Agribusiness. Agribusiness as How it As It works. Works. Ayan po. Salamat po. Ayan. Ay, Wala pa nga eh. Maliliit pa eh. oh. Manguha ka na lang ng mga maliliit dyan. Sa susunod na punta nyo. Sige po, enjoy po. Yes. Yes. say hi. Say hi po. Ganda ng taga Caloocan. Overnight po ba kayo? Wow, enjoy po. Enjoy. And welcome to Mount Brihino. Sir, ito pa yung mga market pa nating mangga. Ah. So, ready to harvest din yan ng March. Ang lalaki. So, mga 3 months, 3 to 4 months. Okay. Bakit ready to harvest, Sir Leo? May Ano, ugat. bali may ugat na siya. So yung ugat niya, yun yung tatanggalin mo. Hindi, yung buong yan, puputulin. Oh, Tatanim siya ngayon. Okay, so yan pala yun. Anong mangga po ito?
Bali to native to, sir. Tapos i-graft natin ng maraming variety. I see, I see. So ano to, yung native kalabaw to. Kalabaw. Ngayon, So- pag ano natin yung mga sanga niya, gagraftingan natin ng mga... Yun ang magiging puno. Siya yung magiging Pina yung puno. Ayun, pinaka- ugat. Yan ang magiging ugat Oh, niya. wow. Nice. Okay. May ano siya, may bulaklak eh. Bulaklak na. Para marami tayong magiging main na puno. Kaya yung nakita niyo pong drum sa daanan, dyan natin Dyan lalagay. Okay. Yung putol niyan, usbong yung sanga. Gas ngayon dun sa sanga na yun. Wow. Ayan, Okay. dami nating natututunan kay Sir Leo, Sige, no? pwede tayo bumalik doon sa pavilion, sir. Grabe si Tuklayo. Oo, iba. Dati, sir, Imagination. yung sumasama kami sa inyo, wala pa yung ano. Eh, ngayon, tingnan mo naman, iba na may mga... Dahil yan sa agribusiness. Yes, how it of course. works. Thank you so much. Sir Buddy, direct body ng agribusiness. Ayan. Kung wala ang ating direct body, wala siguro ang ating Sir Leo ngayon na napaka-galing na nung ganitong ano, di ba? Pwede Na-inspire talaga tayo Grabe. kay Host na host Sir mo Buddy. talaga. Mag-ready ka ha. Di ba? Ayun. Ayun, gutom na ulit. Isang nawala. Yes, at least. Sakto. Pagkain natin ng tanghalian merienda. Meron na naman tayo panlaban. Di ba, guys? Pwede na ho ba yung Kabundukan juice? Pwede na, po yung pwede. juice? Pwede na. Ay, thank you, ma'am. Ano pong hinalo mo dito, ma'am? Ano po, yung kaninang infused water nyo, lumasa na yan, di ba po? So, nilagyan ko na siya ng stevia cucumber. Pinalasa ko na muna po. Cheers. Cheers! Sarap. Ikaw din nagmamanage ng hospital. Kami, tsaka si Ate Marang COO. Chief Operating Officer ng hospital. Yung construction, ikaw din. Tayo rin. So, Paano mo hinahati-hati oras mo? advantage na yung bahay natin, nandun lang din sa hospital. Nandun din yung construction. So, kaya mong ikutan. Ito lang ang medyo lumayo. Kaya once a week or twice a week lang ako nakakarapunta rito. Time management lang, basta maikutan mo lahat. Tsaka malaking tulong yung cellphone. Reporting video, picture. Yun lang. Yun ang kagandahan ngayon ng ano, Technology. CCTV kasi may sounds na eh. Oo. So kahit saan ka, telepono, Reporting, yung video. reporting. So kaya kami din na yung nakababad ka, 'di ba? Dati traditional, nakababad ka, CCTV bantay lahat. So ang tsaka ngayon na CCTV nasa cellphone na rin. Tsaka yung daily reporting, maya. Oo. Kada gawa, may report. Traditional, hindi na traditional businessman and women eh, 'di ba? Sabihin ni Sir Leo, punta kayo dito sa confession room. Oh, yes. Tatawag na lang. Anong ginawa niya? Ba't ganyan? Tsaka hindi sila makakapagkaila. Kasi may CCTV. Ganon. Yun yung kagandahan naman ng... Kaya kahit saan ka, di ba? Kasi yung iba parang, ay, may business pa, may work, o ganito. Kasi pwede kahit saan eh. Tawag lang. Bisa nga pag may mga meeting eh, di ba? So meeting. Yun yung kagandahan talaga ng... Nagagamit mo talaga yung technology, di ba? Kaya kahit weekday, sir, di ba? Daming turista. Wala na tong ano eh. Ang papatay na araw to eh, Tuesday. Oo. Pero malaking tulong po talaga sa mga tao rito. Yeah. Kasi mga nag-ano yung Nabigyan ng nag-uuling, trabaho. nag-uuling, Oo. naglalaging. Oo, nawala. Nandito na, hindi. Dito na... Nagkaroon ng option, dito na Oo. Hindi na nag-work. nag-work. Eh kasi di ba kung nag-uuling ka, di yung mga kalikasan natin yan, mga puno natin, naubos na. Naubos. Eh wala naman silang choice kasi nga yun yung pinagkakitaan eh. Eh ngayon, dahil kay Sir Leo, Dahil sa Mount Brigino. yeah, Mount Brihino, of course. Ay, Wala of namang course, Sir, wala wala na- Mount Brihino kulang Sir rin- Leo. At wala rin direct agri- body. Sir Buddy. Si Sir Buddy talaga sa totoo lang, siya talaga yung naging ugat. Kasi noon, di ba, nung nagtitingin-tingin pa lang siya, sabi, gusto ko talaga makasama Sir Buddy. Kaya di ba, nung saan ba tayo Thailand. nag-abroad? Thailand tayo, oo. Kailangan talaga makapunta. Sabi ko pa, sino ba yun? Hindi ko pa talaga alam. Sabi ko, ano ka ba? Sabi niya sa akin, ano ka ba? Sikat na sikat yun? Ay, ganun ba? Manood ka kasi dyan, ganon. Kaya, ay, oo nga. Grabe. Di ba? Doon talaga siya na-inspire. Tapos everyday, dati nanood ko yung telenovela. Uy, bawal ang telenovela. Manood tayo niyan. Okay. Agribusiness. Agribusiness lagi. Di ba? Eh, si husband nga pa na, ano pa, subscribe. Oh, ay, talaga. Di ba kanina? Oo. Sir Buddy, pinafollow kita. Kaya nga. Kaya super proud talaga siya na nung nagpapunta kami dito habang ay, Sir Buddy talaga ano, 80
80 to 90% lahat ano niya. Collection. Yun talaga yung ano niya, words niya eh. Sir Buddy's collection. Kagaya nung may goat farm, madalang siya yung may farm na may yung mga tanim ng mga puno. Totoo. And with goat farm kasi nga kalaban niya yun. Oo. Kalaban. Oo. Kinakain, di ba? Kinakain. Dati kasi ganun, di ba? Nasa ano lang, nasa paligid lang. Bili kami ng bili, tapos Kaya- nauubos. Ito Naisip niyang i-ano yung integrated farm na may mga fruit bearing trees na Oo, mabababa. At the totoo. same time, may goat and sheep farm. Kaya nga di ba sabi ko sa kanina, yung mga ulo ng iba, pinagsama-sama kay Sir Leo. Matay tayo dyan. Di ba? Yung alam mo yun. Nagpapahiga pa siya, no? Oh, tingnan mo. Picture tayo na. Halika na ba, Ay, baby? sana Picture na ba? lang tayo. Kaloko-loko na. Di ba? Baka kaya namang i-edit. Lilipat kami. Lipat tayo. Sa may sunlight. Doon kami. Kami. Doon nga, oo, direct. Okay. Ano po yan? Bulalo at saka litid. Wow. Yung makeup. Kaya soup lang po yan. Oo. Sarap. Prepare na namin yung rice. Yan. Tapos pwedeng kainin ng separate na po ito. Oo. Ayan po. Pwede nyo na po kainin ngayon yan. Parang ito na yung soup natin. Olive basil tsaka Basil. Olive basil. Lalo pa, ang inspiration ko niyan, Dok, ano yung California, oxtail ng California Hotel. Ay, wow. Ito, may paganito. Hindi pa, tikman Ito niyo mismo. Haluin Yung soup niyo kasi mismo. Nasa ilalim kasi yung cilantro. Eh. Wow. sarap. Di ba po? Hindi siya lasang cilantro. Dito, anong tawag dito? Parang holy basil. Oh, Ang sarap. Yan ang mga itanim natin Wow. dito, Dok. O yun, sige. Marami akong buto. Bulalo with holy basil. Yes. And Uy, cilantro. naglasa yung cilantro Ah, di ba? Galing, ah. Nag-blend lang, no? Nag-blend. Nag-blend lang dun sa sabaw. Galing nyo naman. Only lutong kabundukan. Yeah. Brillino. Parang pang hindi ka Grabe, di ba? Dahil Ibang level. Ano eh, parang nagpa-audition si Chef David Skinner. Isa siya sa Best Chef sa Houston. Noong 2016, sumali kami doon. May event siya na 20 bites around the world in 20 bites. So naghahanap siya ng isang Asian country na magjo-join sa USA, Great Britain, France, and Italy dishes niya. So, napasama sa Asia ang Philippines. Ang anong ginawa mo yung tinalo Yun nga, manok? ang soup ko sa yung nasa shot glass kasi mga bite size lang eh. Ang ginawa ko, tinolang manok. Ang istorya ko sa kanya, this is kasi yung mga tinuan na talong manok sa mga Philippines mahilig sa cockfight, sabi ko gano'n. Tapos pag natalo na yung yung manok, yung ulam na namin, di ba? Gano'n. So, tawag namin tinalong manok. Hanggang later on, naging tinolang manok na. Version niya lang yun. Pero, Ganon katindi, di ba? Pwede. Pwede, di ba? Talaga naman. Oo, pasok. Kaya nga nag-ano siya ron Kasi eh. ang gagaling ng mga kalaban mo, siyempre iisip ka, di ba? Gigimik ka para mapansin ka. Totoo. Ganun yun eh. Sa pagsali naman daw sa any competition, lalo na sa cooking, nothing to lose. Yeah, Kumbaga, totoo. sometimes you win, sometimes you learn. Yes, totoo. Ganun. Kailangan may taong kamo. Kaya ang chef natin ay international chef yan. Di ba? Only in Pero home cook lang. yan, lutong kabundukan dito sa Mount Brihinom. Kasi Sila yung Sir mga... Buddy, meron silang parang grupo ng mga chef. Sumasama ako doon. Pwedeng sumama. Pwede naman po. Hindi nga nag... Hindi, mahilig ako magluto. Ay talaga ba? Actually, Oo, pwede. Ako, home cook ang kategorya. Pang pang break ng monotony. Ah, totoo. Rice pa lang, ulam na. Yeah. Wow. Oh, iba naman itong pasabog na to. Pasabog. Anato rice. May paheg. Sangka pa. Nako po. Hindi talaga siya, Ito mo na rin. Anong luto pa yung Peking duck? Ano luto tato? Yung Chinese na O, parang Chinese lang yan. Parang dito rin tayo nag-ano nun, sir. Kanina, oo. Yung unang-unang episode. Dito rin ba? So dito pa rin tayo sa Mount Brihino. Kasama pa rin natin si Doc Leo Brihino ng syempre ng owner ng Mount Brihino, Doc.
Hello po, sir. Opo. Ayan. So, yun nga, kagaya ng na-discuss natin, second time natin dito at Doc, sa obra, sobrang impressive yung development ninyo dito sa resort. Mula nung unang nakarating kami dito, ngayon, sobrang layo, sobrang daming development. Yun nga po, Sir Buddy, medyo naunti-unti natin sa tulong din ng agribusiness how it works, yung mga na-feature nyo, ng mga farms, nakakuha tayo ng mga ideas and ng mga planting materials, mga livestock. So, unti-unti, in-input natin dito yung mga nakuha nating layouts ng ibang farms, kung ano yung mga techniques na ginawa nila, in-adapt natin eh. So, ano yan eh, kahit maliit na farm o malaking farm, meron kang makukuha points Yeah, or exactly. ideas na pwedeng I-incorporate. i-incorporate natin sa kanya-kanyang mga farms, di ba? So, i-adapt mo lang and yun nga po. So, ito naging kinalabasan. Doc Leo, yung ikaw ay isang magaling na negosyante, di ba? From iba-ibang industries, no? Pwede mo bang i-mention yan, yung industries mo? Ayun po, balen talagang business po natin isang hospital, Brihino General Hospital. Okay. Na Dito located yan po sa San Jose del Monte, Bulacan. Bulacan. Apo. And then may construction din po tayo, tsaka TESDA training school. Yun po. And itong farm, tama ba na i-assume na kaya mabilis ang development mo dahil meron kang resources kasi meron kang construction firm? Malaking tulong po yun kasi yung mga equipments natin, yung backhoe, yung truck, dinala natin dito. Yeah. So kung wala yun, ano talaga, mahirap Mahirap gawin. din. Mahirap din. So Oo. kailangan yung mga equipments na yun and yung mga tao naman natin sanay gumawa ng development. So malaking tulong po yung may construction po tayo. Doc, pero ang gusto kong i-discuss dito ay gusto ko rin naman pigayin natin. Gaano kagaling si Sir Leo Nako. sa negosyo? Sa negosyo. Wala po, ano lang, time management lang, tsaka yun, constant monitoring. Kailangan alagaan natin yung mga tao natin, alagaan natin yung mga gamit nila, mga kailangan nila. Tsaka basta fair lang, kailangan masaya yung mga tao natin. Diba? So, yun lang siguro yung secret lang na ginawa natin sa hospital, ginawa rin natin dito sa farm. So, parehas naman naging maganda yung output and naging successful. Yung iba-ibang industries mo, Doc, paano yan? Paano mo yan minamanage? Kasi sa farming medyo malayo, no? Paano mo yan ginagawa? O may pagkakahawig din as far as management is concerned? Yun. Bale, in terms ng business itself, talaga magkalayo dahil hospital eh. Patients to, doctors, nurses, and dito naman, farming, halaman, kambing, tupa, mga puno. So, pero may similarity pa rin na basta yun nga, matutukan mo, pag-aralan mo, and yun, basta continuous learning na para matutunan mo, magawa mo ng tama. Kasi, pagka sumigi-sige ka lang, hindi mo pinag-aralan, tsaka lakasan din ang loob basta yun nga. Malakas ang loob mo, Doc. Konti, pero basta yun ang technique talaga, na mag-aral talaga, pag-aralan mabuti. Kumuha ng technique sa ibang mga experts, pumunta ng ibang mga farms, para makakuha ka ng ideas. Yun, continuous learning Then, Gaano kadami yung oras mo ang ginugugol mo dito sa farming compared o versus doon sa ibang businesses? Mas maraming time talaga tayo doon sa hospital kasi unang-una andun yung residence din natin. Okay. So naiikutan natin yung construction doon, yung hospital. And dito naman talaga time management natin na once or twice a week mapuntahan natin. Nandito ka. Buong araw talaga ako nandito and talagang iniikot natin isa-isa. Lahat ng kalsada, lahat ng mga tanim, one by one. May dala akong pamprune. Pinuprune natin yung mga Pag lumibot ka, may nakita ka, diretso, prune na. po, yan. Tapos picture, yan. Send ko sa grupo namin, Okay. sa mga tao natin na ito, kailangan ayusin to, kailangan So talagang kailangan ikutin, one by one, na yung mga tanim natin, yung mga alaga natin. So talaga, tutok ang importante talaga. Bakit ganun ka ka-dedicated dito sa resort, dito sa farm? Ayun bali napamahal na tayo sa mga halaman natin Parang nga pasyente rin Kailangan alagaan natin, kailangan maging healthy sila, mabuhay sila, di ba?
Kasi siyempre, unang-una, may gastos tayo dyan. Mhm. May laki na effort na ginawa natin. So, dapat talagang ituloy-tuloy natin na maging maayos siya, maging healthy, mabuhay, lumaki, and siyempre, maging productive. Kasi baliwala naman tong ginagawa natin kung hindi siya magiging productive. Productive, Yun na major output natin eh. Kailangan talaga. Apo. So, Otherwise, hindi mo rin Oo, mababaliwala yung yung purpose. yung purpose. So. Pero yung in terms of satisfaction, gaano ka kasaya dito? Sobrang saya, sir. Kagaya rin ng sa hospital, pag na-discharge natin yung mga pasyente natin na napapagaling natin, iba yung saya natin. Sa halaman, ganun din eh. Pagka napabuhay natin yung tanim natin, kasi lalo pag baby yan, ang hirap eh. So, kailangan mong tutukan. Yan. Pag malaki na siya, lalo na pag nagbunga na siya, parang nagkaanak ka na rin. Na parang iba yung niya, yung ligaya ba. Yung mga kambing natin pagka nanganak, iba yung saya. Same with sa hospital, sa yung mga tanim natin pag nagbunga na. So same satisfaction yung kaligayahan natin. Yung in-expect mo ba na ganito ang kalalabasan nitong Mount Brihino? Hindi sir, bali nga lang talaga to eh. Rest house lang to eh. Yun yung unang plano. Yung original. Gusto natin medyo may tanim, konti, gulay. Then lagyan ng mangga, naglagay ng dragon fruit, buko. And then, kinarir na natin eh. Kasi andito na rin eh. Na-discover natin na yung mga turista nagustuhan dito. So, might as well, i-develop na natin ng maayos at maganda. So, yan, na-addict tayo sa pagtatanim. So, talagang kita nyo naman kung ilang libo siguro mga tanim natin dito. At hindi basta-basta yung mga tinatanim mo, mga quality seedlings. Luzon, Visayas, Mindanao, pati imported na na natin dito. Dok, itong resort, itong farm, kinukonsider mo ba to na, you mentioned na syempre kailangan mag-generate din, ano? Pero are you considering this as a business or more on parang para maging masaya ka? Combination na siya eh. Combination. Satisfaction, hobby, and at the same time business na siya. Kasi nga medyo nagustuhan siya, nag-click siya sa mga tao, sa mga turista. So, may pumapasok na rin income na which is tumutulong sa Pag-develop palalo nung farm. So parang tumigil ka na, Doc, maglabas ng sarili mong pera dito? Medyo. Medyo. Na medyo, mas na siya, self-sustaining na siya. Sa farm na yung nagpapagawa ng mga kalsada, pasweldo, mga ginagamit nating mga projects. So, na siya, self-sustaining na yung farm. Okay. So, ano po ang ultimate na gusto mong mangyari dito sa resort? Ayun po, talaga maging dream vacation ng mga turista na hindi lang dito sa Luzon, sa ibang lugar, and siyempre sa international. Yeah. And maging demo farm, maging training site ng mga iba't ibang crops na natin. Like yung nakwento ko nga sa sir about sa coconut, sa bamboo, sa goats, yan. No, impressive, no? Like yung doon sa dating goat farm lang yan, babataas. Ngayon, yung goat farm, venue na rin siya. Yes. At ang ganda, pero training lang yon para sa goat farming. Pero events place na rin siya, sir. At the same time yata. Nire-rent na rin siya ng mga big groups ng mga guests natin. So, aircon kasi siya. So, doon na sila nag-set up. At maganda, yung ang dami mo ng halaman na konting-konti na lang, para mapupuno ka na dito ng prutas. Actually, konting sir, puno time na lang. Actually, puno na talaga siya. Puno na. Gusto pa nga namin magtanim, pero wala na. Dikit-dikit na eh. Oo. So, pero yun nga, ang bilis, di ba? mm-hmm. Nakita natin yung mga mangga kanina, ang dami ng bulaklak. Apo, ayun. Hopefully, yung mga coconuts natin and yung iba pa, by next year, magbungahan na lahat. So, talagang para masaya po yung mga turista natin na yung gusto nga natin pick and pay. Tsaka yung makakita sila ng iba-ibang varieties, mga kakaiba, na dito lang nila makikita or madalang nilang makita. Doc, sabi mo, nag-click itong resort.
sa tingin mo, ano yung main attraction, bakit yung mga tao na gustong-gustong pumunta rito, nakita natin mga na-interview natin yung iba na guest na paulit-ulit, no? Pabalik-balik sila. Ano, Doc, yung tingin mong nagustuhan nila? Bakit pabalik-balik sila rito? Siguro yun talagang number one feature nito na special is yung overlooking view niya eh. Yeah. Then, syempre, yung paggawa natin ng mga amenities, like nung kalsada, nung hagdanan, and syempre, yung mga tinanim pa natin. Yeah. So, naging very accessible siya sa mga tao. Like sa PWD, pwede makarating dito, Yeah. yung mga naka-wheelchair. Pwedeng sumakay, pwedeng maglakad kung Pwedeng, gusto. pet friendly siya, pwede nyo dalhin yung mga alaga yung aso or ano. So bukod doon sa overlooking view, dumagdag pa yung mga special amenities. na yun. Amenities. Which is tingin ko, yun yung naging sa mga guests. Like kagaya nga, nung pailaw natin, lahat ng kalsada natin may ilaw. So yung mga gustong mag-hiking ng gabi, takot na mainitan or maarawan, pwede nilang gawin. Isa pa yun. Oo. And nakita natin mga guests na naka-check-in, nagsiswimming, oo. lahat mag-overnight. Yan. So inaabangan nila yung night Oo, yung para sunset, ikutin. yan. Pag sunset yan, mas marami pang darating na turista niyan, sir. Kasi yun nga, din sila mag-hiking. Doon sa taas kanina. Oo, na at least hindi mainit. Safe sila, may ilaw, may guard naman tayo. So, very safe sila dito kahit na gabing-gabi na mag-iikot sila. Dok, pag gusto mong maging isang magaling na negosyante, kailangan mo ba ng mga special na education or laging diskarte? Hindi naman kailangan na major education na makatapos ka ng mga bachelor's degree or ano. Talagang siguro education na kung ano yung papasukin mo, aralin mo siyang maigi. So, may YouTube naman, 'di ba? So, manood ng videos, makinig sa mga seminars, makinig sa mga experts, yung benchmarking, punta ka sa mga farm or kung hospital naman, punta ka sa ibang hospital. Kung construction, punta ka sa iba-ibang sites. Kasi nga, doon mo makukuha yung mga iba-ibang techniques na pwede mong i-incorporate sa'yo. So, continuous learning. Yeah. Hindi mo kailangan mag-college or pero siyempre, advantage yun. Pero yun nga, kung ano yung gusto nating i-focus, kung gusto mo na mag-backhoe, edi sa backhoe ka mag-aaral. Kung gusto mo ng farming, sa farming. So, yun nga, continuous learning and focus talaga. Yun ang mahalaga. Paghandaan, pag-isipan, para ready ka kung ano man mangyari. Okay, Doc. Madali ba o mahirap magnegosyo? Madaling mahirap. Oo. So, talagang andyan yung challenges, andyan yung hirap, sakit ng ulo sa tao, sa gamit. So, maganda ka talagang sumakit ang ulo mo. Paano mo yan tinitake? Yung ganong basta, pressure? Ganun talaga eh. Tanggapin mo na lang na kasama yun sa business. Na walang business or walang na lahat masaya, lahat successful. So, yan eh. Kasama talaga. So kung may mga ganong instances, relax mo lang? Oo, gawa mo na lang ng paraan, then inhale, exhale na lang. Tapos mag-relax ka na lang na para... Basta doon moment naman yun, magagalitan mo yung tao mo. Papagawa mo yung nasira mong makina o ano. Pero after naman nun, okay na ulit eh. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Kasi ganun talaga eh. Kailangan lang tibayan mo yung loob mo and accept mo siya and positively mo siya, huwag kang bibigay agad. Diba? Yan eh. Sabi ko nga, walang business na lahat masaya and successful. Yeah. Dito sa farming, dito sa resort, dito sa farm, Doc, malaki ang hirap mo dito kasi ang bilis eh, parang super ganda ng nagawa mo in a short time, ilang years lang, no? Sobrang hirap talaga, sir. Unlike nung mga ibang farms natin na nasa flatland, pag bundok po, triple yung hirap. Dahil yung tao yung na mag-aakyat, isipin yung tao natin na naglalakad lang ng flatland na may bit-bit na semento. Dito aakyat ka ng bundok, may bit-bit na semento. So imagine natin yung hirap nun.
Yeah. So times 3 yung hirap niya. Sa makina natin, yung imbis na nasa flat, di ba? So ayun, delikado, mahirap. So ano talaga, challenge talaga tong ginawa nating project dito. Pero yun nga, nung medyo naggamay-gamay na natin yung mga dapat gawin, tamang plano, tamang tao, tamang machine or tamang ideas. Pag na-implement mo ng sama-sama na ano, okay naman siya. At saka ang gaganda ng mga diskarte nyo na like yung dragon fruit mo sa lahat ng kalsada mo, sa gilid niya may nakatanim na dragon fruit. At Yes. innovation. Apo, Hindi yung poste na mabigat, Apo. 'di ba? Bakal lang. Talagang nag-feed in ka doon sa things na gagamitin mo para hindi masyadong mahirap yung pagbuhat ng gamit. Yes, mas lightweight kasi kung bakal. And And effective. And 2-in-1 siya dahil nga safety feature siya ng kalsada dahil bangin, harang siya para hindi mahulog yung mga guests natin. And at the same time, naging dragon fruit post siya. Post po siya. So, yung pailaw natin sa kalsada para sa mga turista natin, naging pailaw din siya sa Ng dragon fruit para which all year is round na mamunga. nagbunga yung dragon fruits natin kahit off-season. So, mga ginagawa mo, may purpose, pero hindi lang isang purpose. Parang madaming sinusolve. po, yun, para medyo sulit ba? Yun po. Ayan. Doc, invite mo naman yung ating mga subscribers, viewers to visit Mount Brihino. Okay, so ini-invite po namin kayong lahat dito sa Mount Brihino Agritourism Park, located po dito sa Barangay Sapang Bulak, Doña Remedios, Trinidad, Bulacan. So, yun po. Papasalamat po ako kay Sir Buddy at nabigyan ng time para mabisita ulit itong ating farm. Yung mga pumunta ho dati, balik ko kayo kasi ibang-iba yung makikita nyo ngayon. Kung dati nagandahan kayo, mas magagandahan kayo. Continuous po to. Every 2 months or 3 months, pag bumalik kayo, iba na ulit yung makikita nila. Doc, Facebook account niyo? Official Facebook na po natin, Mount Brihino. Ayan po. So, yung mga magbo-bookings po, Doon na lahat po, doon po sa lahat. Facebook page. Apo, doon po lahat. Ayan. Ayun po. Doc, thank you so much po. Okay. Sir, marami pong salamat. Apo. Agribusiness. Ano? How it works. Tingnan. Yes. Sir naman. Ito naman. Ma'am. Yan po ang aming halo-halong walang ice. Halo-halo mo lang. Ipa-describe mo yung bago. Made of homemade ice cream. Isang plain, dalawang klase yan. Isang plain, isang with makapuno. Tapos, homemade din namin yung ube halaya. May mini turon tayo. Tapos, leche plan. Sarap. Kumain na sila. The best. Marlene, pag- Only in Mount Brihino with our very own talaga, super special guest, Direct Buddy ng Sir Leo. Agribusiness with How It Works. Ayan. Siyempre kasama ang kanyang super pretty na dalaging din. Si Direct din yan, Director Ed. Super Reyna ng tahanan. Okay ba? Ayan, Madam Catherine. Kami ang mga Yes, vlog. of course. Kailangan talaga yan. Di ba, guys? Direk, kung may kakat to ha. Pagkakataon namin ni Ma'am Marlene Yes! to. Pagkakataon naman nating mag-shine, di ba? Yes. Kasi kadalasan ng vlog ni Sir Buddy, kung Serious? sino lang yung, seryoso, ganyan, walang mga buffer, di ba? Ngayon, kaya alam mo, sobrang dahan-dahan na nga yung ano namin, dinig na dinig pa rin. Sobrang Napaka-sensitive naman yung mga mic nyo. kahit bulong. Yes, talaga. Oo. Nakikita na natin Ito yung na, ano lalo dyan. na pagpa-sunset. Ay, oo. Tayo dun mamaya sir pag sunset. Yun. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.